Naniga si Gretchen sa kinatatayuan niya kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata. Talagang hinalikan siya ni Demetrio. Oh my gosh! Ilang sandali pa naramdaman niya ang marahang galaw ng malambot nitong mga labi. Nakakaliyo, nakakadala. Wala sa sarili siyang napakapit sa matipuno nitong balikat at unti-unti na ring tinugon ang halik na pinagkaloob ni Demetrio sa kanya. At habang magkalapat ang labi nila, para bang sasabog na ang puso niya sa labis na saya. Di niya alam kung bakit siya nito hinalikan. Wala naman ito sa kasunduan nila. Dapat pinigilan niya ang lalaki pero hindi niya ginawa. Ayaw niyang gawin. Magiging sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya nagugustuhan ang halik na pinagkaloob ni Demetrio sa kanya. Maya-maya pa lumalim na ang halik nito, kasabay na marahang paghaplos ito sa kanyang bewang na may kasama ng pagpisil. Para namang sinisilaban ang katawan niya sa init na nararamdaman niya. Masyadong pamilyar. Parang ganito rin ang naramdaman niya nung gabing may nangyari sa kanilang dalawa. Good morning po! Halos mapatalon siya sa gulat at agad na tinulak si Demetrio papalayo sa kanya. Dahil sa labis na pagkabigla, muntik pang matumba si Demetrio. Napangiwi siya. Di siya sigurado kung galit ba to sa kanya o naiinis sa bagong dating, pero hindi na yon ang mahalaga sa ngayon. Tinalikuran niya si Demetrio, nilapitan ang kanyang pamangkin na ngayon nasa hamba ng pintuan ng kusina. Good morning, JP. Kanina ka pa ba dyan? Kinakabahan niyang tanong. Nagpalipat-lipat ang tingin ni JP sa kanilang dalawa ni Demetrio bago umiling. Bago lang po. Halika na, nagluto si tita ng pancakes, di ba gusto mo yon? Aniya tinawakan ng kamay nito. Kaswal namang nagpatianod si JP sa kanya. Nang sulyapan niya si Demetrio, nakaupo na ito sa mesa at tinihintay silang maupo. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin nang magtama ang mga mata nila. Parang nais niyang lamunin na lang siya ng lupa. Ilang sandali pa nagsimula na silang kumain. Pareho silang tahimik na Demetrio. Ramdam niya ang mga titig nito sa kanya pero pinili niyang hindi salubungin ang mga mata nito. Tita, tito, mag-away po ba kayo? Biglang tanong na JP. Napakurap-kurap siya at nilingon ang kanyang pamangkin. Bakit mo naman naitanong? Kasi hindi po kayo magkatabing matutulog sa isang room. Sandali siyang natigilan bago dahan-dahang napatingin sa gawin ni Demetrio na nakatitig sa kanya. Napatikim siya at hindi alam kung anong sasabihin niya. Kapag nag-aaway po kasi sina mommy at daddy, sinasabihan ni mommy si daddy na sa sofa siya matutulog. Di po ba kayo bate kaya hindi po kayo magkatabi mag-sleep? Pagpapatuloy pa nito. Puno ng kalituhan ang mukha ni JP. Nakita niya kanina na ang sweet ng dalawa pero hindi niya maunawaan kung bakit isa-isa ng silid ang mag-asawa. Dalawa din naman ang silid ng bahay nila, isa para sa kanya at isa para sa mga magulang niya. Wala pang baby ang tita Gretchen niya kaya't malamang para sa isa't isa ang silid na naroon. Ilang beses na paubo si Gretchen. Kasi napakamot siya ng ulo kahit wala namang makate. Paano niya ba ipapaliwanag ang sitwasyon nila? Kagat-labi siyang napasulyap kay Demetrio para humingi ng tulong pero gano'n na lang ang inis niya na makita ang lalaki na nakatingin din sa kanya na para bang naghihintay din ng sagot kaya ni JP. Sinamaan niya ito ng tingin. Kita niya ang pag-angat ng sulok ng labi ni Demetrio na para bang iniinis siya. Dinampot niya ang baso ng tubig at sumimsim bago niya ibinaling ang atensyon kay JP. Ganito kasi yan. Lagi naman talagang magkatabi ng Tito Demetrio mo kaya lang, di ba dumating ka kagabi? Sinadya kong dun matulog sa tabi mo para may kasama ka. Mahinahon niyang paliwanag. Ganon po ba? Tipid siyang umiti at sunod-sunod na tumango. Ganon nga. Mabilis namang pagliwanag ang mukha ni JP bago maling nagsalita. Ayaw niyang makaistorbo sa dalawa kaya naman may naisip siyang magandang paraan. Huwag po kayong mag-alala, tita. Big na po ako. Kaya ko na pong mag-sleep na lang ako mag-isa? Mamayang gabi, doon na po kayo matulog sa room ni tito para tabi na po ulit kayong matulog? Georgina Lee. Pasensya na at natagalan. Ang hina ng internet ko ngayon eh. Nanlaki ang mga mata ni Gretchen. Ba't parang ang bilis ng karma niya sa pagsisinungaling niya kay JP? Dahil sa pagkaasiwa kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi. Kahit kasal sila, sa papel lang naman sila mag-asawa at ilang buwan na lamang maghihiwalay na sila kaya mas mainam sa kanya na magkaiba sila ng silid. Sa ngayon, maayos man ang relasyon nila ni Demetrio, hindi pa rin siya kampante na magtatabi sila pero nagawa na naman nila yon doon sa bahay ng lolo at lola nito kaya lang
Noong mga panahong yon, wala pa namang halikang naganap bukod sa nangyari sa kanila nung nakaraang buwan. Pero ngayon, di talaga maganda ang pakiramdam niya. Pero kung di siya tatabi kay Demetrio, magtatanong na namang muli si JP kinabukasan. At ang mas inaalala pa niya, kung ikukwento ni JP sa kapatid niya ang tungkol sa setup nila ni Demetrio. Baka magkaroon ng pagdududa ang Kuya George niya sa relasyon nilang mag-asawa. Nasa malalim siyang pag-iisip nang marinig niya ang boses ni Demetrio. No problem, JP. Magkatabi na ulit kami ng tita Gretchen mo mamayang gabi. Isang malawak na ngisi ang sumilay sa labi ni JP. Mabuti naman po kung ganoon. Ilang beses na napalunok si Gretchen at napasulyap sa gawin ni Demetrio. Hindi niya alam kung inaasar ba siya ng lalaki sa klase ng titig nito sa kanya. Pero bakit? Natatakot ka bang di kayo mag-isa na JP sa gabi? Mapanghamon na tanong ni Demetrio. Mabilis na nagsalubong kanyang mga kilay. Alam niyang alam nito na hindi yon ang ibig niyang sabihin. Talagang sinusubok lamang siya ng lalaking ito. Hindi na talaga to makakaulit ng halik sa kanya. Kaya ko na po, tita. Big boy na po ako. Ana JP at pinalo-palo ang dibdib. Wala nang nagawa pa si Gretchen kundi ang tumango. Mukhang wala naman yata talaga siyang choice kung hindi ang pumayag. Pero hindi niya pa rin mapigilan na pukulin ng masamang tingin sa Demetrio. Sakto naman, nakatitig pa rin siya sa kilay ni Demetrio bago ibinaling ang tingin kay JP. Alam mo ba na may isa pang sekreto ang tita Gretchen mo? Namilog naman ang mata ng bata sa narinig. Talaga? Ano po yon, Tito Demetrio? Di naman talaga ikaw ang inaalala ng tita Gretchen mo kaya tumabi siya sa'yo. Sadyang matatakotin lang siya sa dilim at hindi nakakatulog ng walang katabi. Anitong para bang di siya kasama ng dalawa sa isang hapag. Mas lalo pang tumalim ang titig niya kay Demetrio. Kailan ba siya natakot sa dilim? Hindi ako takot. Ay may isa pa, JP. Singit ni Demetrio at di siya binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Ayaw niyang umamin na takot siya, kaya naman sinasadya niyang matulog dun sa silid na ginagamit mo. Pero kapag lumalalim ng gabi, papasok yan sa kwarto ko at tatabi sa akin. Tsaka yayakapin ako na napakahigpit. Mabuti na lang dumating ka kagabi kaya nagamit ang silid. Talaga po? Oo naman. Huwag kang gumawa ng kwento, Demetrio. Saway niya dito. Hindi niya alam kung saan natutunan ng lalaki ang mga katagang pinagsasabi nito ngayon. At talagang ibinalita pa sa pamangkin niya ang mga bagay na dati naman ay hindi totoo. See? Ayaw talagang umamin ng tita Gretchen mo na matatakotin siya. Huwag mong sasabihin sa daddy mong nalaman ko ha kasi baka pagtawanan niya ang tita mo. Napatango-tango naman si JP. Okay po, tito. Hindi ko po sasabihin kay daddy na matatakotin po si tita. Anito, bago lumingon sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, tita. Hindi na po kayo ulit matatakot mamaya kasi magkatabi na kayo ni Tito Demetrio. Agad namang napagtanto ni Gretchen na tinulungan lang siya ni Demetrio para hindi sila mahalata ng kapatid niya. Pero sa kabilang banda, di naman dapat ganun ang approach ng lalaki. Nakakahiya kay JP. Iisipin nito mas matapang pa to kaysa sa kanya. Nagbumukha tuloy siyang katawa-tawa. Nakakainis. Isang nangaasar na tingin ang ibinigay ni Demetrio sa kanya. Kaya naman ngayong gabi, hindi ka na dapat mag-alala, Gretchen. Nandito lang ako sa tabi mo. Mayayakap mo na ulit ako? Mabilis na nag-init ang pisngi ni Gretchen. Di naman dating ganito si Demetrio. Parang mas nais pa niyang bumalik ang tila na babalot ng yelo nitong pagkatao kaysa naman sa ngayon na lagi siya nitong tinutukso. Akmang magsasalita pa sana si JP nang tumayo na kaagad si Gretchen. Ihahatid ko na si JP sa eskwelahan niya. Agad niyang hinila si JP palabas ng apartment at nagmamadaling bumaba. At dahil sa kanyang pagmamadali, nakalimutan pa niyang dalhin sa school bag ng bata na kailangan pa niyang balikan sa itaas. Aakit na nga sana siya nang makasalubong niya si Demetrio. Dala ang bag ng pamangkin niya. Kinuha niya yon mula sa lalaki nang hindi man lamang ito tinapunan ng tingin. Hinatid tanaw naman ni Demetrio ang papalayong bulto ni Gretchen. Naalala niya na nung una silang magkita, nais pa nitong ipakita sa kanya ang kiss mark na nasa dibdib nito. Akala niya ay isa itong mapang-akit na babae, pero ngayon konting biro lamang, namumula na ang pisngi nito at umiiwas na sa kanya. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi niya.
Just wait for it, Gretchen. I have decided to do things this way, so get ready for it. Simple lang naman ang ideya na naisip ni Kendra. Maghihiwalay na si George at ang asawa nito at para mabilis na mawala sa landas nito ang higa nitong asawa, ibibenta nito ang apartment. Sigurado siya kailangan nito ng pera. Pero naisip niya kung ibibigay niya kay George ng diretso ang pera, hindi yan tatanggapin ng lalaki. Kaya naman, hinanap niya sa online ang fruit shop ni George at nag-order ng sandabakmak na prutas. At dahil order lang siya ng order, sobrang daming prutas ang dumating sa mansyon nila. Sandali siyang natahimik habang nag-iisip kung ano ang gagawin niya sa mga prutas. Kung sila lang ang kakain nun kahit umabot pa na isang buwan, hindi nila yun mauubos. Ang ganda ng quality nitong mga prutas, Ma'am Kendra. Gagawin niyo po ba itong regalo? Tanong ng isa sa mga kasambahay nila. Mabilis na nagliwanag ang kanyang muka. Tama, ang galing ng naisip mo. Natutuwa niyang sambit. At dahil hindi yan mauubos, gagawin niya yung regalo. Pero ilang saglit lamang natigilan siya. Dahil sa abroad siya nag-aral, wala siyang kaibigan sa Pilipinas, maliban na lang kay Gretchen. Kung ibibigay niya yon sa babae bilang regalo, edi mabubuking siya ni George na siyang namamakyaw ng prutas nito. Sandali pa siyang nag-isip bago sumagi sa utak niya ang nag-iisang tao na maaari niyang puntahan. Nilagay niya sa basket ang maraming prutas at ipinamigay niya sa mga managers ng iba't ibang department ng Inoue Corporation na pinagalitan ng kapatid niyang si Anthony. Anong ginagawa mo dito, Kendra? Tanong ni Anthony nang nasa opisina na sila. Kaswal lang na umupo sa visitor's chair si Kendra at nilagyan ng isang basket ng prutas ang mesa ni Anthony. Kumain ka muna nitong grapes, ang init ng ulo mo. Napabuntong hininga na lang si Anthony. I'm asking you again, Kendra. Anong ginagawa mo dito? Seryoso nitong tanong sa ikalawang pagkakataon. Matamis siyang ngumiti. Nagpunta ako dito para mamigay ng prutas. Really? Sarkasiko niyang tanong. Kilala niya ang kapatid niya. Kapag ganito kabait ang babae, dalawa lang ang dahilan. It's either may nagawa tong kasalanan o di kaya may kailangan tong hilingin sa kanya. Of course, tikman mo na. Dali. Kapag lagi kang ganyan, papangit ka. Tapos madali kang tatanda. I don't believe you. Napapadyak naman ng mga paa si Kendra. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Binigyan mo ako ng pera nung nakaraan, kaya natural lang dalhin kita ng prutas, kaya kainin mo na. Sandali pang tinitigan ni Anthony ang ubas na iniabot ni Kendra sa kanya. Masyadong abnormal ang kapatid niya ngayong araw. Nakakaduda na baka may lason tong prutas na pilit pinapakain sa kanya. Ganon pa man, tinikman pa rin niya ang ubas at ilang saglit lang napatango-tango siya. This tastes really good. Malaki ka na nga. Marunong kang mamili ng masarap na prutas. Tukso niya. Talaga? Subukan mo rin tong tangerines. Masarap din to. Suhestyon ng babae. Agad na tumikwas ang isang kilay ni Anthony. What are you really up to, Kendra? Tumawag sa akin si Kara at nagsumbong. Puro na ng prutas ang mansyon natin. Huminga ng malalim si Kendra. Kara is really no fun at all. Diba sabi mo masarap ang grapes? Hulaan mo kung kaninong fruit shop kayo nabili. Kulang na lang pitikin ni Anthony ang noo ni Kendra. Pinapaalala ko lang sa'yo na abala akong tao, Kendra. 3 minuto na lang at magsisimula ng panibagong meeting na nakaschedule sa akin. Kaya't sabihin mo sa akin ano man yung kalokohang ginagawa mo. Okay, sasabihin ko na. May fruit shop si George kaya bumili ako. Masarap ang tinda niya at maganda ang quality kaya dinalhan kita. Pagtatapat niya. George? Nagsalubong ang kilay ni Anthony habang iniisip kung saan niya narinig ang pangalang yon hanggang sumagi sa utak niya ang kapatid ni Gretchen. Oh, siya yung nagligtas sa'yo. Yup. Naalala niya na nung niligtas nito ang kapatid niya. Walang masyadong pagkakakilanlan na iniwan si George sa kanila. Hindi rin to humingi ng kahit ano nilang pabuya sa ginawa nito mula sa kanila. Parehong-pareho nga sila ni Gretchen kahit hindi sila mukhang magkapatid. Masyadong maputi at flawless ang kutis ni Gretchen. Mas maganda pa nga ang babae sa mga sikat na models at artista ng bansa. Yung huling promotional photo ni Gretchen, umani ng maraming positibong komento mula sa lahat. Di naman pangit si George. Mukha lang tong ordinaryo subalit bawing-bawi naman sa kabaitan nito. Ilang saglit pa. Muling nagsalubong ang kilay ni Anthony at pinukol na masamang tingin si Kendra nang may mapagtanto siya.
Malaki ang agwat ng edad mo sa lalaking yon. Tapos may asawa at anak pa siya. Di mo siya pwedeng magustuhan. You cannot lay your eyes on that man, Kendra. Kendra Inoue? Di alam ni Kendra kung matatawa siya o hindi. Ano ba yung iniisip mo? Sinabi ko lang naman na masarap ang tindang prutas ni Kuya George. At dahil may various employee benefits kada taon, bakit di na lang tayo kumuha ng stock sa kanya? Really? Paninigurado ni Anthony. Oo naman no. Sobrang bait ni Kuya George at di ko pa siya nagpapasalamatan sa pagligtas niya sa akin. Kung bibigyan naman natin siya ng pera, hindi niya yun tatanggapin kaya't naisip ko, ang Inoue Corporation na lang ang bibiling fruit gift boxes sa kanyang tindahan. Di ba't mas maganda yon? Nakahinga ng malawag si Anthony sa naging paliwanag ng kanyang kapatid. Mukhang napasobra din yata ang sinabi niya kanina. Kahit mabait si George, masyadong malayong agwat ng estado ng pamilya nila. Pamilyadong tao pa ito. Imposible siguro na mahulog ang kapatid niya kay George, hindi ba? Sa kaisipang yon, napatango-tango na si Anthony. Okay, since siya ang benefactor mo, gagawin ko ang naiisip mo bilang pasasalamat. Kapag may activities ang kumpanya at kailangan ng prutas, sasabihin ko ang purchasing department na sa kanya kukuha. Napapalakpak naman si Kendra sa tuwa. The best ka talaga, kuya. Hindi lang ang Kuya Anthony niya ang kanyang target, maging ang ibang mga empleyado ng kumpanya nila, binigyan niya ng number ng fruit shop ni George. At dahil maganda ang quality ng prutas, napagpasyahan ng mga empleyado na doon na rin bibili lalo pat kaibigan ng boss nilang babae ang may-ari ng shop at affordable naman ang presyo. Maliit na bagay lang naman to. Bakit pinili mo pang magpunta rito para sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na to? You can decide it yourself, ani Anthony. Ikaw ang head ng Inoue Corporation, kaya't dapat dadaan sa iyong lahat. Kapag nagdesisyon ako ng ako lang, baka isipin ng karamihan, inaabuso ko ang pagiging kapatid ng CEO. Nakangusong tugon ni Kendra. Nais tulungan ni Kendra ang shop ni George para umunlad ang buhay nito at makaiwas sa mga walang kwentang babae. Kapag nasa ayos ang buhay ng lalaki, maaalagaan itong mabuti si JP. Matapos niyang masabi sa kapatid ang pakay niya, naikwento niya rin sa lalaki ang tungkol sa paghingi niya ng payo kay Gretchen sa shop na bubuksan niya. Gretchen, how is she, Kendra? Tanong ni Anthony. Nakarating sa kanyang nangyari sa babae sa pagitan nito at ng sarili nitong pamilya nung nakarang araw. Okay naman siya. Is she free tonight? Gusto ko sana siyang ayain ng dinner para magpasalamat sa magandang resulta ng photoshoot. Hinugot niya ang kanyang cellphone bago muling nagtanong. Tell me, ano bang paborito niyang pagkain? Does she have any allergies para masabihan ko ang chef na magluluto? Napairap sa hangin si Kendra at sinimangutan ng kanyang kapatid. Kanina lang halos ayaw siya nitong pakinggan. Tapos nang mabanggit niyang tungkol kay Gretchen, bigla itong naging interesado. Kuya, kakasabi mo lang na layuan ko si Kuya George dahil may asawa at anak na siya. Baka nakakalimutan mo, may asawang tao din si Gretchen, kaya layu-layuan mo siya. Di magandang mag-aya ng dinner sa asawa ng iba, di ba? Sarkastiko niyang wika. Stop prying on my business, Kendra. It's just a friendly dinner. Masungit na asek ni Anthony. Sa tingin mo kung aayain mo si Gretchen, pagbibigyan ka ba niya? I'm sure hindi. Mapang asar niyang sambit bago to binayrahan ng alis. Pinark ni Gretchen ang kanyang electric scooter sa may security building dahil walang lugar sa mismong dynamic luxury. At dahil di naman dapat yon ang designated area, binigyan niya ng 2 supot ng prutas ang nagbabantay na security. Maraming salamat, Ma'am Gretchen. Nakangiting ani ng security guard na medyo may katandaan na. Nasanay siya sa mga empleyadong hindi namamansin sa kanila kahit may pabor na hinihingi, lalo pa't mataas ang tingin ng mga ito sa sarili dahil mas angat ang estado sa kanila. Si Gretchen ang bukod tayong empleyadong namansin sa kanya at binigyan pa siya ng prutas. Matapos manggaling sa parking lot sa security area, dumiretso si Gretchen sa locker room para magbihis ng uniform nila. Wala namang nakapansin sa pagdating niya, lalo pat abala mga kasamahan niya sa labas sa paglalagay ng makeup. Napansin mo ba? Ilang araw nang absent sa trabaho si Gretchen kahit kakasimula pa lang natin. Sobrang lakas ng guardian angel niya kaya hindi pa rin siya natatanggal, ani ng isang boses. You're right. Sobrang lakas ng backer. Ang big boss ba naman? Parang di naging malakas.